umaga po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Apollo Manlawi. Ang channel na ito po ay hindi bayad ng sino man. Tayo ay nagre-record at nagpapahayag lang ng ating mga nakikita, nararamdaman at napapansin sa panahong ito. So alam nating malapit na November 11 po ngayon. Ilang araw, November 16 na. Alam nating sa November 16 isasagawa ng Iglesia ni Cristo ang isang malakihang rally sa Quirino Grandstand sa Rizal Park sa Maynila. Ito ay ikalawang rally na ng Iglesia ni Cristo. Una yung January 13 kung saan naganap sa lugar din na yun. Ang rally naman ito ay para sa transparency, nananawagan ng transparency ang Iglesia ni Cristo. Kaugnay po ito sa nangyayaring flood control projects na inimbestigahan ng Senado, inimbestigahan ng Congress. Pero alam nating huminto yung Kongreso, lumabas yung ICI. Kaya nung lumabas si Sergeant Cutesa, biglang pinahinto ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kaya nagkaroon ng pagkabahala ang Iglesia ni Cristo na ang mga bagay na ito ay tuluyang itatago sa mata ng publiko. Kaya lumabas itong ganitong activity ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo raw ay isang religious group. Bakit daw sumasama sa politika? Yun ang tanong ng iba. Sagot naman ng Iglesia ni Cristo, this is not about politics, it is about morality. Moral issues ito, hindi ito politics na. Nakikita natin yung ating mga kababayan na lubog na lubog, maraming namatay. So ano pa ang gagawin mo? Hindi pwedeng magbingi-bingihan ang bayan ng Diyos dahil may kautosang tinatanggap ang Iglesia ni Cristo mula sa Diyos. Kailangan nitong sabihin kung ano man ang dapat nitong sabihin. Kaya lumabas ang Iglesia ni Cristo. May mga vloggers naman na kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Sila mismo naglalagay ng mga salita katulad ng destabilization, ang Iglesia raw ay manggugulo, ibabagsak ng Iglesia ang gobyerno. Lahat po yan ay walang katotohanan. Sabi nila sa November 16 magkagulo. Yan ang pinaka same script na binabanggit nila. Kaya ang rally na ito ay magiging challenge para sa lahat. Hintayin natin yung November 16 kung may manggugulo pa. Alam nating may mga grupong nagplano rin para i-infiltrate yung Iglesia ni Cristo na rally. Tingnan natin kung anong mangyari. Pero kung ako lang ang tatanungin ng mga grupong yun, siguro pabayaan nyo na ang Iglesia ni Cristo na magsumigaw ng kanyang hinaing para sa bayan. Makinig na lang kayo sa
sa mga gustong sumama, makipag-ugnay po kayong mabuti dahil maraming kinoconsider sa rally na ito. Marami kasing grupo na sirain din ang rally na ito. So makipag-ugnay kayo, ma-experience ninyo ang rally ng Iglesia ni Cristo. Mapansin ninyo na sa rally ng Iglesia ni Cristo, hindi tao ang sinisiraan dito. Hindi tao ang minumura ng Iglesia ni Cristo, kundi issues, moral issues ang ilalabas dito. Kaya sa lahat ng mga vloggers na nagsasalita ng kahit na ano dyan, sumama kayo sa rally, makita nyo ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Mayroon ding issue na nagbibigay ng 3,000 ang Iglesia ni Cristo sa bawat dadalo sa rally. Hindi po totoo yan. Baka sasama kayo at maghihintay kayo ng 3,000. Hindi po namibigay ang Iglesia ni Cristo ng pera sa mga ganito o kahit kailanman. Ang Iglesia, sinabi nila na ang gastos daw dito itulong na lang sa Cebu o sa anumang lugar na nasalanta. Hindi po yung kailangan, dahil ang Iglesia ni Cristo po ay mayroong lingap sa mamamayan kung saan tumutulong kami sa lahat ng biktima ng nasalanta o anumang pangyayari na kailangan ng tulong. Ang gawaing ito ay para talaga sabihin sa gobyerno kung ano ang kasalukuyang nakikita, nararamdaman ng mga Pilipino sa mga pangyayari ngayon. Tagal nang nagsimula yung investigasyon sa flood control. Daming lugar ang may ghost projects, daming lugar ang may flood control na sira-sira na. Pero hindi natin malaman bakit hanggang sa ngayon wala pa ring nakikitang main actor sa trabahong ito. Kita naman natin yung sa Bulacan, ang dinidiin ng district engineer. Alam naman nating may mas mataas pa sa district engineer na kumukumpas sa trabaho. Bakit hindi sila pinaimbestigahan? So yun yung mga tanong ng mga tao na hindi nasasagot pa. So lahat iniimbitahan namin para sa rally na ito. 5 days more to go. Yun na, makikita nyo naman ang Iglesia ni Cristo sa daan. Makikita nyo naman na magsisisigaw ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lahat po ng kaanib ng Iglesia ni Cristo na nandoon ay may karapatan dahil sila po ay mga Pilipino rin. Sila ay kasama sa mga Pilipinong nagsasuffer sa mga gawaing ginawa ng mga taong nagnanakaw sa gobyerno. So hanggang dito, maghanap tayo ng update sa sunod. See you again sa next vlog. Sana suportahan ninyo. Transparency lang po.